Nalimbog sa Bulacan na mahigit 70 Chinese na nagtatrabaho sa isang construction company kahit wala silang dokumento o naka-tourist visa lamang. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa pinagsanib puwersa ng National Bureau of Investigation Bulacan at Bureau of Immigration, sinalakay ang engineering construction company na ito na Sanshi Hydraulic Engineering sa Barangay Santo Cristo sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagsusupply sila ng water pipe sa ilang water concessionaire. Dito nahuli ang 79 na empleyadong mga Chinese. 36 sa kanila undocumented, habang ang 23 tourist visa lang ang hawak. Kabilang din sa mga nadakip ang 6 na opisyal ng kumpanya na pawang mga Chinese. Dinala sila sa tanggapan ng NBI sa Quezon City kanina. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakakabahala na isang kumpanya sa Pilipinas ang nag-e-employ ng mga undocumented na dayuhan. Nakaka-alarma, una, maaaring legitimate corporation, but then they are employing Chinese people na pwede naman ang Pilipino. So nape-prejudice ang ating mga Pilipino kasi isa sa reason bakit pwedeng mag-employ ng foreigner ay pagka hindi kaya ng Filipino skill. No? But then nakita namin gumagawa lang ng mga malalaking pipe, ay bakit naman kailangan foreigner pa? Pwede naman niyang ibigay sa ating Pilipino. Pero giit ng CEO ng kumpanya na si Xiang Hongtao, may mga Pilipinong empleyado rin naman sila. Inaayos na rin daw ang ibang dokumento ng Chinese employees nila. We have some person have the legal working permit, and some we are still in the progress of applying for the permit, and some they don't have the just sending their documents and passport to the third party apply on behalf of our company. We are a very large project, and we have Chinese workers and management staff, but we also employ a lot of Philippine. Inaalam na kung paanong nakapasok sa bansa ang mga nahuling Chinese. Isinailalim sila sa documentation at medical check-up. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.